Fatima's point of view. Malaki ang ngiti sa aking labi habang nakaharap sa aking kamera. Kinukuhanan ko ng video ang aking sarili habang nagluluto ako ng tortang malunggay. Ngayon guys, ilalagay na natin ang ating ginawang tortang malunggay sa mainit na mantika. Maligaya kong sabit nilagay isa-isang mga gawa ko. Ngayon, hahayaan natin siyang maluto at napasigaw ako nang talsikan ako ng mantika. Agad kong tiningnan ng camera at plastic na ngumiti. Normal lang naman yan guys na matalsikan kasi ng mantika, no? Palusot ko pa kahit ang totoo, hindi ako marunong magluto. Pero para sa content, kinakailangan kong matuto. Maghintay na lang tayo ng... Fatima! Agad kong tinapos ang video nang marinig ang sigaw ng pangalan ko sa labas. In-off ko rin ang stove at saka nilingon ang pinto ng bahay na may kumakatok. Fatima! Napapikit ako saka lumapit sa pinto. Binuksan ko ito at bumungad ang nakapamewang na si Aling Rosa. Bakit ho? Anong bakit po? Nakalimutan mo ba ngayon ang due date mo? Napakamot ako sa aking ulo. Wala pa kasing sahod ko sa tinatrabahuhan ko. At saka nagbablog din ako wala pang sahod sa Meta. Abay, problema ko ba yon? Magbayad ka kung hindi kakalad ka rin kita ditong palabas. Agad kong pinagtagpo ang aking mga palad. Aling Rosa, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Wala akong matutuluyan kung palalayasin mo ko. Hindi ka ba naaawa, Aling Rosa? Hindi ka ba naaawa sa akin, Fatima? Siyempre naaawa po ako. Kaya nga po ako patuloy na umuupas sa inyo para magkapera kayo. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Abat! Pero babayaran ko naman po. Wala lang talaga akong pera ngayon, ngunit hindi kita tatakbuhan, Aling Rosa. May reputasyon po akong iniingatan kasi vlogger ako. Kaya maniwala kayo sa akin. Tinaasan niya ako ng isang kilay. Siguraduhin mo lang kasi kapag hindi, sisirain ko yung pagiging vlogger mo. Napakiusapan ko naman sa huli si Aling Rosa. Kaya't may 1 linggo pa akong palugit para bayaran ko ang buwanang bayad ko sa tinitirhan ko. Naisara ko na lang ang pinto at napabuntong hininga. Mag-isa na lang ako sa buhay. Ito ay matapos kong lumaya sa bahay ng bagong pamilya ni Mama. May kaya ang bagong napangasawa ng mama ko. At sa totoo lang, ayoko ron. Kaya nang nagkaroon ako ng pagkakataon, lumayas ako at napadpad sa lugar na ito. 1 taon na akong nandito at hindi naman ako hinanap. Nung una, mahirap magsimulang mag-isa. Pero nang magtagal, nasanay na ako. Binuhay ko ang sarili ko. Nagtatrabaho ko sa isang coffee shop tuwing Lunes hanggang Biyernes. Tuwing day off ko, nagva-vlog ako sa Facebook. Monetize na ako pero sobrang baba ng kita. Hindi naman kasi ako sikat. Konti lang din ang nanonood. Lahat ginagawa ko para mabuhay. Kahit nakakapagod sa pag-edit at voice-over, carry lang. Basta lang may makain pa ako. Napangiwi ako nang i-replay ko ang aking video. Napakalabo pa ng video ko. Yun ay dahil mura lang din naman ang cellphone ko at second hand pa. Balang araw, papaldo rin ako sa ginawa ko at bibili talaga ako ng iPhone 17 Pro Max. Tingnan natin, Nang dumating na ang Lunes, ang kinatatakutan kong araw. Maaga akong nagtungo sa trabaho. Isa akong waitress sa trabaho na ito. Hindi naman sa pagmamayabang pero maganda ako. Nag-apply akong janitress dito ngunit nang makitang ganda ko, ginawa nila akong waitress para maharap ang mga customer. Kaya talagang nilakihan ko ang ngiti ko para ma-impress sa mga masusungit na customer dito. Na para bagang dapat silang sambahin dahil sa yaman nila. Hello ma'am, good morning. What's your order? Ani ko sa isang babae sa table. I want this one. Tinuro niya ang isang picture sa menu. And this one too. Napatango ako at sinulat ang kanyang order. I want it as soon as possible. Dagdag niya pa. Ay, wow! Sige po. Ngumiti ako at tinalikuran ng customer. Since bago pang bukas ang coffee shop, konti pa lang ang customer namin. Kaya't madali lang naman ang gusto ng babae.
Good morning, sir. Bati ng isa kong kasamahan sa bagong pasok na customer. Lalaki ito na matangkad at naka-business attire. Gwapo siya at sobrang linis ng gupit pero nakasimangot. Mukhang umagang-umaga pa lang, bad trip na. Sir, good morning. What's your order? Tanong ng kasamahan ko sa lalaki. The usual. Sige po. Ordensyo! Napaigtad kami nang pumasok ang isang babae sa shop na may isinisigaw na pangalan at dumiretso sa lalaking bagong pasok kanina. Ordensyo, let's talk! I already told you, Chloe. I already have a girlfriend. No! Hindi ako maniniwala hanggat hindi mo pinapakita sa akin ang bagong babae mo. Napangiwi ako sa kanilingon lang ang counter. Nag-away ang dalawa sa shop at mukhang invested pa ang mga kasamahan ko. Nag-walk out din kalauna ng babae nang itinaboy siya ng lalaki. Si Mr. Ordensyo Lim yan, CEO. Ex niya yung babae kanina. Sambit ng cashier sa akin. Palagi yan dito kaya alam ko. Napatango na lamang ako. Nang tapos ng order ng babae kanina, kinuha ko ng order nito at saka naglakad na para maihatid sa customer. Habang naglalakad ako, pasimple akong nag-iisip ng bagong content. Baka kailangan ko na maging creative para dadami ang viewers ko. Nang malapit na sana ako sa babaeng customer, bigla na lamang tumayo ang lalaking customer. At nang humarap siya sa akin nabangga ko siya at natapon sa kanyang damit ang kape na order ng customer ko. Naistatwa ang lalaki sa nangyari at ako naman nataranta. Pati ang mga kasamahan ko nataranta sa nagawa ko. Sorry sir, hindi ko... Umagang-umaga pinapainit mong ulo ko. Napasinghap ako't napaangat ng tingin sa kanya. Galit na ang kanyang gwapong muka. Hindi ko ho sinasadya, sir. Hindi mo sinasadya o masyado ka lang tanga. I have a meeting later and I don't have time to change. Agad lumapit sa amin ang manager ng coffee shop na ito. Mr. Lim, we're very sorry about what happened. Nilingon ako ng manager. Fatima, kumuha ka ng mop. Susunod na sana ako nang biglang magsalita muli ang lalaki. Your name is Fatima? Opo. Binalingan ng lalaki ang manager. Fire her, manager, or mawawalan kayo ng customer. Hindi pwede sa shop na ito ang tatanga-tanga. Umigting ang panga ng lalaki bago kami nilagpasan. Natulala na lamang ako sa nangyari at hindi nakapagsalita. Ibang naglinis sa kalat sa sahig at hindi na ako nakafunction dahil sa nangyari. Pasensya na, Fatima. Anang manager ko nang mag-close na. Hindi ko kasi pwedeng baliwalain ang gusto ni Mr. Lim. Isa siya sa mga valid customer namin dito. At dahil sa kanya dumami ang customer sa shop na ito. Sana maintindihan mo kami. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Pasensya na po. No, you don't have to say sorry. Alam ko naman na hindi mo naman yun sinasadya eh. Pero pasensya na rin talaga. Binigyan niya ako ng sobre. Ito ang last payment mo. Sana makahanap ka ng magandang trabaho. Sigurado naman akong may tatanggap pa sa iyo eh. Sobrang bigat ng puso ko nang umalis sa trabaho ko. Hindi mawala sa isip kong sinabi ng aroganteng lalaking yun. Dahil lang sa hindi sinasadyang pagkatapon ko ng kape sa damit niya, nawalan ako ng trabaho. Umusbong ang inis ko dahil napaka-arogante niya. Hindi niya naman ako kailangang ipatanggal sa trabaho eh. Hindi ko naman yun sinasadya. Sa katunayan napakababaw lang nun. Mayaman naman siya. Pero ako, kinakailangan kong maghirap muli at dahil yun sa kanya. Kailangan ko ang last payment ko sa pang-araw-araw na pagkain. Kaya't hinayaan ko na lamang ang sarili kong mapatalsik sa inuupahan ko. Naghanap na lang ako ng murang mapag-uupahan. At saka naghanap ng impormasyon sa lalaking yon. Gusto kong gumante. Yun na lang magagawa ko para sa sarili ko. Nang makahanap na ako ng mga litrato niya, nagsimula na rin akong gumawa ng script. Inedit ko pa ito para maging pangit ang kanyang gwapong mukha. Iha, ayos ka lang ba? Para kang nag-uurasyon dyan. Napalingon ako sa landlady ng bagong inuupahan ko. Napatingin ako sa sitwasyon ko at parang ganun nga. Kandila kasi ang ilaw ko kahit may ilaw naman. Trip ko lang po. Ani ko, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako nag-uurasyon. Baka may kinukulam ka na riyan ha?
Anang landlady bago ako nilubayan. Wala akong kinukulam, pero may sisiraan ako. Kaya ako nandito kasi tapos na ang pag-i-edit ko ng videos and pictures tungkol sa lalaking yon. At ang gagawin ko na lang ay magvo-voice over. Matapos kong gumawa ng script, nagsimula na ako. Ordencio Lim, CEO, iniwan ng nobya dahil sa maliit nitong patotoy? Totoo nga kaya? Halos matawa ako sa sariling sinabi ngunit pinigilan ko. Kilala si Ordencio Lim bilang pinakabatang CEO sa Lim Corporation. Sa edad na 27, marami na siyang na-achieve sa kanyang buhay. Ngunit meron siyang hindi na-achieve na nagresulta ng hiwalayan ng kanyang nobya. At iyon ay ang maliit na kanyang patotoy. Pinutol ko muna ang pag-voice over ko dahil tawang-tawa ko. Alam ko naman na hindi ito mapapansin kapag ipopost ko na. Ilan lang naman ang followers ko. Pero kahit ganun gusto ko lang makaganti sa lalaking yon. Kahit alam kong wala lang itong epekto sa kanya, nagpatuloy pa rin ako. Totoo nga kaya na maliit siya? Sabi-sabi, katulad lang ng patotoy niya ang kanyang pasensya. Sobrang iksi kasi. Masama rin ang ugali nito dahil nagtatanggal siya ng tao sa trabaho kapag bad trip siya. Kaya siguro walang nagtatagal na babae sa kanya. Kasi masama ang ugali, maliit pang patotoy. Swerte na lamang siya na may gwapo siyang mukha kasi kung hindi, naku kawawa naman siya. Natapos ang pag-voice over ko at gumaan ang aking puso. Kahit papano'y nabawasan ang inis ko sa lalaking yon dahil nailabas ko sa pag-voice over ang galit ko. Tinapos kong edit ko at pinost sa aking social media. Hindi ko naman iniisip na may titingin doon. Kaya ang ma-upload yon ay para lamang sa sarili ko. Kaso kinabukasan, isang araw pa lang matapos ma-upload yun ay parang sumabog ang aking cellphone dahil sa notifications. Hindi ko inaasahan na ang gawa-gawa kong video sa lalaking yun ay maraming manonood. Gulat na gulat ako't natulala. Umabot ba naman ng 1 million views at napakaraming reaksyon? Ang dami ring comments na halo-halo. Pero wala akong pakialam doon dahil ang tiningnan ko, ang kita ko sa video na yun. Diyos mio! Pumaldo! Nagningning ang aking mga mata nang makita ang mga dolyar sa aking dashboard. May silbi rin palang lalaking yun? Hindi ako makatulog dahil sa nangyari sa account ko. Dumagsa bigla ang mga followers ko. Hindi ko akalaing ganun pala kabigatin ng lalaking yun para pagtuunan ng pansin ng video ko. Pumera pa ako ng dolyar dahil sa kanya. Napangisi na lang ako at naghintay na lang ng payout dahil bibili talaga ako ng bagong cellphone. Ordencio's point of view. Naitapon ko ang aking cellphone sa dingding at nabasag to matapos mapanood ang video tungkol sa akin. Nataranta ang sekretarya ko sa aking ginawa at pinulot ang cellphone ko. Nagtangis ang aking bagang at napaupo. Kaya pala napakaraming tawag mula sa media. Kasi may tarantadong sumisira sa akin at nag-viral pa. Anak, totoo bang nasa video na yon? Hiniwalayan ka ng girlfriend mo dahil sa... Naniniwala ka talaga dun, mama? Na-stress na ako. Hindi ako makapaniwala na maraming naniniwala ron. Mukhang ginagalit ako ng uploader. Sino naman ang maglalakas loob na siraan ng pangalan ko? At maliit? Loko. Tumawag ako ng isa sa mga tauhan ko. Anong gagawin mo, anak? Umigting ang aking panga. Ipapahanap kong may-ari ng video na yan at pagbabayaran niya ang paninirang puri na ito. Pinatrace kong may-ari ng account na yon at hindi naman ako nahirapan. Mukhang ine-enjoy ang kasikatan ng may-ari ng account na sumira sa puri ko. Hindi man lang siya nagtatago. Mukhang pumera pa dahil nag-viral. Na-cancel pa ang lahat ng meetings ko dahil maraming gustong makiusisa sa issue na wala namang katotohanan. Yan ba? Tanong ko at tinanaw muli sa tinted kong sasakyan ng babaeng kalalabas lang ng supermarket. Malaki ang ngiti nito sa labi. Mukhang nagkapera talaga siya sa kalokohan niya. Nanliit ang mata ko nang makita ko mukha niya. Wait, pamilyar ang mukha na ito ah. Anong gagawin, sir? Lalapitan na ba namin? Tanong ng tauhan ko sa tabi ko. Tinitingnan ko lang ang babae na masayang binabate ang mga nakakasalubong niya bago sumakay sa isang tricycle. Sundan natin. Ilang araw kong pinasusundan ng babae at mukhang wala talaga siyang konsensya sa ginawa niya sa akin. Gumawa pa siya ng ibang video at tungkol muli ito sa akin.
Hindi lang masama ang ugali ng isang ordensyo, Lim. May amoy rin sa kilikili. Mayaman naman siya, pero wala yatang pambili ng tawas. Nalaglag ang aking pangat, humagalpak ng tawa si Mama sa narinig. Para bang tuwang-tuwa siya sa video na kasiraan ng sarili niyang anak. Natigil sa pagtawa si Mama nang nakita niya akong masama ang tingin ko sa kanya. Natawa lang ako, anak, kasi halata namang sinisiraan ka lang. Ani Mama. Naibagsak ko ang kamay ko sa lamesa. May araw din ang babaeng yun. Hindi ito maaari. Kahit alam kong walang katotohanan yun, hindi ko rin alam kung ano bang tingin sa akin ng iba. Bababa ang value ko dahil sa babaeng yun. Ang reputasyong iniingatan ko, masisira pa dahil sa kanya. Baka naman inutusan niya ni Chloe. Binayaran. Gosh, hindi ko ma-imagine kung siya nga. Dismayadong wika ni Mama. Nagustuhan ko pa naman ang dalaga na yun sa'yo. Hindi yun ang naiisip ko. Dahil ilang araw mula nang pinasundan at inalam ang tungkol sa babaeng gumawa ng video na yon, nakilala ko siya. Siya yung dating nagtatrabaho sa isang coffee shop na palagi kong pinupuntahan tuwing umaga. I asked the manager to fire her. At mukhang paghihiganti niya ito. Tumatanggap ako ng paghihiganti ngunit hindi sa ganitong paraan. Kasi kahihiyan ng ginagawa niya sa akin. At iyon ang hindi ko tanggap. Isang tahimik na gabi. Pinasundan kong muli ang babae. Nakita ko siya na nagvi-video sa gilid ng kalsada. Kausap pa yata ang isang pulube. Sir, mukhang kinakaroon na ng hater mong pagiging vlogger niya. Komento ni Henry, ang driver ko. Nasa malayo ang aming sasakyan nakapark ngunit rinig na rinig ko ang boses ng babaeng yon. Sa halagang 500 at grocery magpapaquiz tayo. Kumunot ang noo ko. Talaga, ma'am? Oo, naka-video ka ha. Kapag kumitang video na ito, may hati ka. Ani pa ng dalaga. Sige, akin mo ng 500. Abay, hindi pwede kuya. Baka naman mali yung sagot mo eh. Grocery lang, matatanggap mo. Sige, ano bang tanong mo? Alam mo, miss, hindi naman sa pagmamayabang Kahit pulubi ako, matalino ako. Sige, patunayan mo ha. Tumikim ang dalaga. 1+1. Umawang ang aking labi. Seryoso ba siya? Aba, ang dali lang Inangat ng pulubi ang kanyang isang daliri sa kanan at isa ring daliri sa kaliwa at pinagtabi niya ito. 1+1 equals 11. Humagalpak ng tawang driver ko na si Henry sa nalaman. Pati na rin ang ibang tauhan ko sa backseat nang marinig yun. Ako lang yatang hindi natawa kasi kabubuhan ang narinig ko. Kuya naman mali. Tuwang sagot. Ani ng dalaga. Nilingon kong dalawa sa likod na agad tumigil sa pagtawa. Sinenyasan ko sila na lumabas para gawin na ang trabaho nila. Lumabas na nga sila at lumapit sa babae. Sinuot ko na ang aking sunglasses at sombrero at naghintay. Nakita ko na nagpupumiglas ang dalaga habang hila-hila siya ng mga tauhan ko. Ni hindi siya tinulungan ng pulube dahil mas iniisip nito ang grocery na kanyang natanggap. Ano ba? Sino kayo ha? Bitawan niyo ako! Sigaw ng babae na papalapit na. Binuksan ang backseat ng kotse ko at itinulak ang babae. Ano ba? Sino kayo? At ano bang trip niyo sa buhay ha? Naghahanap buhay lang ang tao Hindi ko mapigilan ng lingunin siya at ibinaba ang aking sunglasses. Nakita kong pagkagulat niya nang makita ko. Paghahanap buhay ba ang manira ng buhay ng iba, Miss Fatima Castro? Nakita kong panlalaki ng kanyang mga mata. Ngumisi lang ako at saka humarap na. Let's go. Hindi na nagpumiglas pang babae sa kanyang pagkadukot at sumama na lang sa amin. Tahimik na tahimik ito ngunit nang tingnan ko sa salamin, sobrang sama na ng tingin sa akin na para bang akong sumira sa buhay niya. Dinala ko siya sa isa sa mga bahay ko. Ito ang bahay ko na malayo sa highway. Ramdam ko ang kaba ng dalaga habang tinitingnan ang dinaraanan namin. Saan mo ba ako dadalhin ha? Anong kailangan mo sa akin? Alam mo kung anong kailangan ko. Huwag ka nang magmaang-maangan. Malamig kong sabi. At nang malapit na sa matayog na gate, sinenyasan ko ang driver. Binuksan niya ang bintana niya saka siya na ang kumausap sa security guard. Anong gagawin mo sa akin ha? Papatayin mo ba ako? Pakshit ka! Kay bago-bago pa lang na umaayos ang buhay ko Kukunin mo na agad. Nang makarating kami sa tapat ng mansyon,
Lumabas ako. Kasunod lang ng kotse ko ay ang sasakyan na sinakyan ng 2 tauhan ko kanina. Sila ang nagbukas sa pinto ng backseat at kinaladkad palabas ang dalaga. Ano ba? Huwag niyo akong hawakan! Hindi ko pinakinggan ang reklamo ng reklamador na ito at pumasok na sa mansyon. Konti lang ang mga tao rito dahil hindi naman ako dito nakatira. Luma na rin ang mansyon kaya't kung walang tao, nakakatakot talaga. Ano to ha? Haunted mansion? Anong gagawin niyo sa akin? Dumiretso ako sa isang pinto at binuksan to. Tinanguan ko ang mga tauhan ko at tinulak nila ang babae. Kaya't napaupo to sa sahig. Agad nilang sinirang pinto at iniwan kami. Gumapang ang dalaga at bumaling sa akin. Anong kailangan mo ha? Hindi ko pa nalilimutan ang ginawa mo sa akin ha? Nilabas ko ang phone ko saka pinakita sa kanya mga videos na ginawa niya. Oo ano naman ngayon? May reklamo ka? Delete it and apologize. Kalmado kong sabi dahil gusto kong palagpasin to kung susunod siya agad sa sinabi ko. I don't have time for this. Maraming naaapektuhan dahil sa kumalat na isyu ko na wala namang katotohanan. Bakit ako mag-a-apologize? Nag-apologize ka ba sa pagpapatalsik sa akin sa trabaho? Sira ulong to. Umigting ang aking panga. I'll give you work or money if you want. Delete those videos and apologize publicly. Wag na. Pumaldo na ako sa video sa ginawa ko eh. At bakit ba? Huwag mo sabihing totoo ang mga sinabi ko kasi galit ka. Bumaba ang tingin niya sa pantalon ko. Nanlaki ang mata ko sa ginawa niya. So, totoo pala talaga na maliit ang patotoy mo kasi galit na galit ka. What? Ngumisi siya. Ang daming vloggers ang naninira ng pangalan mo ngunit ako lang ang hinuli mo? Kaya siguro nga totoo nga. Maliit nga talaga yan. What the heck, woman? Gusto mong patunayan ko sa'yo na mali ka? Natawa siya. Grabe ka naman. Magpapatotoy reveal ka talaga? Napigtas ang pasensya ko at agad na hinawakan ng sinturon ng aking pantalon. Namilog ang mata niya't napaatras. Anong gagawin mo? Gusto mong patunayan ko, di ba? Kapag nakita mo ng malaking alaga ko, i-delete mo ang video. Tinanggal kong sinturon at handa na sanang hubarin pababa ang aking pantalon nang sumigaw siya. Wag! Napatingin ako sa kanya at napalunok siya. Nagawa ko lang yun sa galit ko sa'yo. Wala akong alam sa buhay mo, okay? Hindi ko naman inaasahang magva-viral yun eh. At naniwala naman sila. Then delete it. Pumapaldo na ako nun eh. Gumanda nga yung buhay ko dahil sa mga video na yon. Kahit pambawi mo na lang yun sa akin. Total dahil sa'yo nawalan ako ng trabaho. So you won't apologize? Hindi naman ako nakonsensya sa ginawa ko kaya't bakit ako mag-a-apologize? Napasapo na lamang ako sa aking noo dahil sa narinig. Quits na tayo. Pinatanggal mo ako sa trabaho pero dahil din sa'yo, pumaldo ako ng dolyar. Palagpasin mo na lang to. Last na yun, iba na yung content ko ngayon kaya't paalisin mo na ako rito. Hindi mo ba alam na pwede kitang ipakulong dahil sa paninira mo? Pwede rin kitang ipakulong kasi kinidnap mo ako. Umigting ang pangako. Matigas din ang babaeng to. Ilabas mo ako rito. Magtataka mga fans ko kapag hindi ako nag-a-upload. Baka akala nila pinasalvage mo ako. Sige ka, mas lalong masisira yung pangalan mo. Makukulong ka lang rito. Malamig kong sabi. Natigilan siya. Ha? Hanggat hindi mo gagawin ang gusto ko, makukulong ka dito. Umatras na ako at nagtungo na sa pinto. Natataranta siyang tumayo't lumapit sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako pauuwiin? Eh ganito na lang. Gagawa ko ng ibang video. Isasali kita sa video at kunwari i-interviewin kita tungkol sa patatay mo. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo yon. Makulong ka riyan. Anikot itinulak siya bago isinara ang pinto. Kinuha ko rin ng kandado para hindi siya makalabas. Iho! Kidnapper ka na pala ngayon. Napatalon ako sa gulat nang sumulpot bigla si Manang Tessie, ang caretaker ng mansyon na ito. Manang, ngumiti siya. Masaya akong nakita muli kita rito. Sino bang babaeng yan? Hindi ko siya sinagot. Girlfriend mo ba yon? Manang, ikaw na munang bahala rito ha. Don't worry, may mga tauhan akong ipapadala rito.
Don't let her escape. Pakainin mo. Babalik ako para ayusin ang lahat ng issue. Narinig ko nga yun, iho. Mukhang galit na galit ang gumawa ng video na yun sa'yo, iho ah. Mabait ka naman ah. Hindi na ako nagsalita at saka nagbigay na lamang ng iba pang paalala. Hindi ko alam na mas may malala pa pala sa ugali ni Chloe, ang ex-girlfriend ko. Napakasimple lang naman ang gusto kong mangyari, ayaw pang gawin. Mas lumala ang naging issue sa akin. Kahit tumahimik ng babae dahil kinulong ko, mas lalo lamang umibang tingin sa akin ng mga kasamahan ko sa negosyo. May iba pang pinagtatawanan ako na parabang paniwalang paniwala sila sa video na yon. I can't believe this, anak. Mukhang nagiging advantage na ito ng mga negosyanteng may galit sa'yo, anak ah. Dahil sa mga videos na yun, gamit na gamit ito ng mga may galit sa'yo. Kumuyom ang kamao ko. Anong gagawin ko sa babaeng yun? Kahit ipadilit pa ang video, hindi na mawawala yun dahil may nakapag-download na. We must find that girl, iho. Ani mama. Dapat gawan natin to ng paraan. Baka tuluyan kang masira, iho. I really don't know what to do. Ngayon lang yata ako naging bobo. Pwede namang ipakulong ang babaeng yun pero ayoko rin namang tuluyang masira ang buhay niya. Dahil sa akin. Kaya nga binibigyan ko siya ng pagkakataon. Ngunit matigas ang babaeng yun. Hindi mo ba kilalang babaeng yun, iho? We can ask for help. Marami naman tayong tauhan para ipatrak ang babaeng yun. Nilingon ko si mama. I know her, mama. Hindi ko alam kung ito bang tamang hakbang para tumahimik ang isyu ko. Personal na galit ang dahilan kaya't na-post yun. Personal din ang atake. Kaya't baka gagana kung yun nga. Kilala mo? Don't tell me. She's my ex-girlfriend bago pa naging kami ni Chloe. Pagsisinungaling ko. Parang nagkaroon ng pag-asa si mama. Ay, yun naman pala eh. She's your ex-girlfriend. We can do something about it. I'll marry her, mama. Para mawala ng issue nito. Ginawa niya yun dahil sa galit sa akin kaya't I'll try to marry her. Hindi ko pa nakikilala yung ex mo na yan pero magandang ideya yon. That way, maaaring tumahimik ang issue kasi asawa mong sumira sa'yo. Hindi ko alam kung magandang ideya ito. At mas lalong hindi ako sigurado kung papayag bang babaeng yun. Pero hindi naman siguro masama kung susubukan. Kailangan kong isalbang reputasyon ko bago pa mahuli ang lahat. Fatima's point of view. 1 linggo kong ikinulong sa walang kakulay-kulay na kwarto na ito. Hindi na rin naman ako nagreklamo dahil masarap naman palagi ang ulam at aircon pa ang kwarto. Mas maganda pang buhay ko rito kahit nakakulong kesa sa labas. Nga lang, baka namiss na ako ng mga nag-aabang ng vlog ko. Hindi ko akalaing huhulihin talaga ako ni Ordencio Lim na yun dahil sa mga videos na yun. Gusto niyang ipadelete at mag-apologize ako publicly. Bakit ko gagawin yun? Di ako naman ang masisira. Paldong-paldo na nga ako eh. Dapat hinayaan niya na lang ako dahil sinira niya rin naman ang hanap buhay ko. Sobrang bait na mga nagpapakain sa akin. Kahit estranghera ako, chinichika ako ni Manang Tessie. Nung una hindi ko siya kinakausap kasi baka maldita siya. Pero nang matanggal ang pustiso niya sa harapan ko, napatawa niya ako. Hanggang kailan po ba ako rito, Manang Tessie? Baka miss na ako ng mga nag-aabang ng videos ko. Ani ko. Bakit mo kasi ginawan si Orden ng video? Kasi Manang tarantado rin yung lalaki yun eh. Nawalan ako ng trabaho dahil sa kanya. Natapunan lang naman ang damit niya ng kape. Hindi ko yun sadya Hindi rin ako natatanggap sa mga ina-applyan ko kaya't baka may kinalaman din siya doon. At saka hindi ko naman akalain na magva-viral ang video na yun, Manang. Kaya hindi talaga sadya ang nangyari. Napabuntong hininga si Manang. Mabait naman niyang si Orden. Yaya niya ako nung bata pa siya, iha. Gawin mo na lang ang gusto niya at pakakawalan ka niya rito. Aba, walang problema kung habang buhay ako rito, Manang. Aircon ang kwarto ko. May tagahatid pa ng pagkain ko. Hindi ko gagawin ang gusto niya. Bahala siya. Hindi mo talaga gagawin? Hindi. Hindi ko natapos ang aking sasabihin nang dumating ang lalaki. Napatayo ako dahil may kasama siyang pare. Iho, bakit may dala kang pare? Magpapablessing ka ba? Napalunok ako dahil nasa akin ang tingin niya. Kalaunan ay lumapit siya at hinawakan ako sa braso. Napasinghap ako.
Anong gagawin mo? Pakasalan mo ko. Nalaglag ang aking panga. You won't apologize, right? At kahit mag-apologize ka pa, hindi na mababalik sa dati ang lahat. The best thing to do is to marry me. Sinubukan kong hilahin palayo sa kanya ang braso ko. Baliw ka ba? Ba't ako magpapakasal sa'yo? Para maging malinis ang pangalan ko, Miss Fatima Castro. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng malaking pera. At camera na gusto mo para magpatuloy ka sa pagiging vlogger mo. All you have to do is to marry me to clear my name. Sa tingin mo, lilinis ang pangalan mo sa gagawin mo? Ngumisi siya. Oo, kasi makikita mo na sa honeymoon natin na mali ang sinasabi mong maliit. Namutla ako sa sinabi niya. At magva-vlog ka rin tungkol doon kaya't pakasalan mo na ako. Nagpumiglas ako sa kanyang pagkakahawak. Humarap kami sa pare na parang natatakot din. Baliw! Anong klaseng taong lalaking to? Father, hindi ka ba makokonsensya? Gagawan mo ang seremonya ng kasal na ito? Pasensya na, iha. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Gusto ko magmura dahil sa nangyayari sa buhay ko. Scripted na scripted ang nangyayari dahil pinabihis ako ng magandang damit at may photographer pa. Hindi naman talaga nagseremonya ang pare. Parang narito lang siya para sa pagpapapicture. Dahil ang totoo, pinapirma lang ako ni Mr. Lim ng papeles. Magbabayad ka ng 5 milyon kung balak mong isiwalat sa lahat ang tungkol dito, Miss Castro. Ani Urden matapos ang lahat. Hindi ko akalain na totoong kasal na ako. At sa lalaki pang ito. Nang ipinakita sa akin ng litrato, parang totoo talaga na masaya ako sa kasal namin. Good job! Anya sa photographer. Ibigay mo yan sa journalist. Make sure na malalaman talaga ng lahat na ang babaeng sumira sa akin, kasal na sa akin. O sige sir, hindi ko maiwasang mamangha. Grabe talagang nagagawa ng pera. Pwede mong manipulahin ang lahat. Simula ngayon, you're my Mrs. Fatima Lim, my wife. Kumalot sa buong internet ang pagpapakasal ko kay Urden. Dahil sa nangyari, nag-conclude ang mga tao sa internet na ginawa ko lang ang mga video patungkol sa binatang CEO dahil sa nag-away kami. Noong unang expose ko sa publiko kasama si Urden, isang reporter ang agad na lumapit sa akin. So, hindi totoong maliit, Miss Fatima? Namula ang buong mukha ko sa tanong at agad akong nag-iwas ng tingin. Buisit? Gusto ko ng kasikatan ngunit hindi sa ganitong paraan. Sa isang iglap, asawa na ako ng isa sa mga pinakamayaman at successful na negosyante sa Pilipinas. Welcome, iho! Iha! Ilang ang aking nararamdaman na makipagbeso ang ina ni Urden sa akin. Nandito kami sa isa sa mga bahay nila kung saan nakatira ang kanyang ina. Hello po. Napasulyap ako kay Urden at tumango lamang siya. Hindi ko akalain na magandang dilagang pinakasalan ng anak ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Alam mo, iha, natatawa talaga ako sa mga videos na ginawa mo tungkol sa anak ko. Ha? Naiintindihan ko yun dahil ex-girlfriend ka niya. Naiintindihan ko na galit ka lang. Ho? Hindi ako ex. Hindi ako galit sa'yo, iha. Sa katunayan ngayon, masaya ako dahil kasal na ang anak ko. Bukod sa luminis ang pangalan ng anak ko, may asawa na rin siya. Hindi ko magawang isingit ang gusto kong sabihin dahil maraming sinasabi ang ina ni Urden. Sana mabigyan niyo ako ng apo ha. May tiwala naman akong babalik ang feelings niyo sa isa't isa. Hindi ko na ipagtanggol ang aking sarili dahil sa paniniwala ng ina ni Urden. Konklusyon ko, mukhang iyon ang paniniwala niya na gawa-gawa ni Urden. Siguro, mas mabuti na lamang yun na maniwala siya na mag-ex kami. Kesa sa malamang hindi talaga kami magkakilala. Marami ang komento sa mga videos ko nang kumalat ang balita na ikinasal ako kay Urdencio Lim. Ang iba masaya, ang iba naman nagalit dahil gumawa ako ng video para siraan ang aking sariling asawa. Hindi ko raw deserve si Urdencio. Hindi muna ako nag-content dahil nag-a-adjust pa ako sa bagong buhay na meron ako. Hindi naman malupit ang ina ng napangasawa ko, kaya hindi mahirap ang buhay ko. Kaso nga lang, may totoong ex talaga si Urdencio Lim.
Kaya nang isinama ko ng asawa ko sa kumpanya para magpanggap na sweet kaming mag-asawa, sumugod ang babaeng nakita ko sa shop noon. Ordensyo! Agad humigpit ang aking hawak sa braso ni Orden nang dumating ang babae. Sa likod niya, security guard to na mukhang nalusutan niya. Anong ibig sabihin nito? You're married? Hindi pa matagal mula nang maghiwalay tayo tapos kasal ka na agad? Sorry, sir. Nagpupumilit kasi si ma'am na pumasok eh. I'm married, Chloe. You're just being unfair. Bumaling ang galit na mata ni Chloe sa akin. And you? Sa tingin mo hindi ka magagaya sa akin? I remember, ikaw ang sumira sa pangalan ni Ordensyo at ngayon nagpapakasarap ka sa tabi niya? Ginawa ko lang yun sa galit ko kay Ordensyo. Bago ka, may Fatima Castro sa buhay niya. Anikot idinikit ang sarili kay Orden. Ngayon, mag-asawa na kami. Tanggapin mo na lang ang katotohanan at huwag mo nang guluhin ang aming buhay. You think I'll believe you? Nauto mo man ang iba, ngunit ako, hindi. This is impossible. Bakit naman papatulan ang isang kagaya mo? You look so cheap at mukhang napulot lang sa daan base sa mga videos mo. Napigtas ni Chloe ang aking pasensya kaya tinanggal ko ang aking kamay kay Orden na naalarma na. Cheap? Lumapit ako sa kanya. Hindi mo ba alam na mas cheap ang sumugod dito? Mas cheap ang taong nagpupumilit pa rin sa taong kasal na? Bakit te? May bala ka bang maging kabit? Disgusting! Sa pananalita mo pa lang, sobrang cheap na. Very cheap talaga. Kaya shut your mouth or I will chop it until you can't talk anymore. This cheap girl you're talking about married your beloved ex. Get over it. Kita ko ang gigil niya at tiningnan si Orden. I can't believe you, Ordensyo. I'll find a way. Alam kong walang katotohanan ang relasyon yung dalawa. Wala pang 3 buwan mula nang hiniwalayan mo ko. Hahanapan ko kayo ng butas. At ikaw? Dinuro niya pa ako. Babalik ka sa kung saang kanal ka nang galing. Tumalikod na siya't nag-walk out. Sinundan naman siya ng 2 security guard. Doon lang ako nakahinga ng maluwag at binalingan si Ordensyo. Grabe, may war freak ka palang ex? Hindi na siya nagsalita. Napasapo ako sa aking noo. Sigurado akong tototohanin niyang sinabi niya. Hahanapan niya ng butas ang meron sa ating dalawa. Kaya't Orden, kahit mahirap to sa ating dalawa, kailangan nating maging sweet. Eto na lang pambawi ko sa'yo para wala siyang mahanap na butas. Para makamove on na talaga yung ex mo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko para tulungan si Ordensyo Lim. Siguro ngayon pumasok na sa sistema ko ang konsensya. Ang konsensya na muntik nang sumira sa buhay ng binata. Kaya hanggat maaari, ayokong masira pa ito dahil lang sa peking relasyon namin. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Kaya naman binuksan ko ang aking camera at gagawa ako ng content. Yun ay patungkol sa buhay kong kasama si Orden. Maging sweet ka sa akin sa camera. Ani ko kay Orden. Para tuluyan na talagang luminis ang iyong pangalan. Does it look so scripted? Paano maniniwala ang mga viewers kung hindi scripted? Wala naman talaga tayong relasyon. Baka maghinala pa sila. Kailangan natin ng script o kahit instructions. Buti sana kung totoong nagmamahalan tayo. Hindi na kailangan ng script. Pero para to sa mga taong hanggang ngayon, denial pa rin sa katotohanan gaya ng ex mo. Para rin naman to sa'yo, okay? Pambawi ko sa nagawa ko. Natigilan siya. So, nakokonsensya ka na? Konti lang. Nagtagal ang kanyang titig sa akin. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Mabait rin naman ako eh. Sadyang naulol lang nang pinatanggal mo ko sa trabaho. Pero mabait ako no, di lang halata. Nagsimula na akong mag-record ng video sa bahay kasama si Orden. Bago simulan ng video na ito, sinabi ko na sa kanya ang kailangan niyang gawin. Nandito kami ngayon sa kitchen. Nagluluto kami at pinaalala ko sa kanya na maging sweet siya na pati ang mantika, kikiligin. Ngayon, magluluto ako ng breakfast para sa aming dalawa ng asawa ko. Ani ko habang nakaharap sa kamera. Ang lulutuin ko ngayon ay itlog at hotdog. Paborito niya yun sa umaga. Nanindig ang balahibo ko nang bumulong si Orden sa tenga ko. Really?
Napatingin ako sa kanya kaya't napasinghap ako ng halos magtagpo ang tungki ng aming ilong. Ikaw naman ang nagsabi, love, diba? Na paborito mo yun? Nagulat siya ron. Agad akong humarap muli sa kamera. Ayun guys, approve na ng aking asawa kaya't simulan na natin ang pagluluto. Mapapabilib talaga kayo sa aking cooking skills. Hindi ko natapos ang aking sasabihin nang halikan ako ni Orden sa pisngi. Parang tumigil ang aking mundo dahil sa kanyang ginawa. Wala yun sa script ah. Focus on the camera, love. Bulong niya bago siya tumalikod para asikasuhin ang lamesa. Parang may paru-parong lumilipad sa aking tiyan. Bumilis din ang pagtibok ng aking puso kasi hindi ko yun inaasahan. Ah, ang sweet naman ng asawa ko. May pahalik pa sa pisngi. Sigurado akong excited na siya sa ulam namin na itlog at hotdog. Ay! Napatali ako nang lumipad sa akin ng hotdog dahil sa talsik ng mantika. Narinig ko ang tawa ni Ordencio kaya't kumulo ang aking dugo. Ngunit sinubukan ko pa rin ngumiti dahil may kamera. I-edit ko na lang siguro ito. Walang sinusunod na script ang lalaking to. Hindi yata nakikinig eh. Ngunit kahit ganun, positive feedback naman ang aking nabasa sa comment section nang i-upload ko ito. Mukhang naniniwala talaga sila na sweet person na itong si Ordencio. Lumipas sa mga linggo, naaliw ako sa mga ginagawa kong videos kasama si Orden. Bukod kasi sa pumapaldo ako, kinikilig din ako sa sariling videos ko. Para kasi kaming totoong nagmamahalan. Iha? Isang gabi nadatnan ako ni Tita Ursula, ang pangalan ng ina ni Ordencio. Nasa sala kasi ako ngayon, nag-iisip ng susunod na iko-content. May dala siyang wine at baso at mukhang nasa good mood siya. Good evening po. Tumabi siya sa akin. Alam mo, nagustuhan kita para sa anak ko. Napatingin ako sa kanya. Kahit na alam kong nagsisinungaling lang ang anak ko, alam ko naman na hindi ka talaga niya ex-girlfriend. Nataranta ako. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi naman ako galit ihe. Naiintindihan ko rin kung bakit mo nagawa ang mga videos na yon. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Nga naman, imposibleng hindi malaman ng isang ina ang katotohanan. Mayaman sila, hindi mahirap sa kanilang magkalkal ng katotohanan. Pasensya na sa nagawa ng anak ko ha? Anya sa akin. Nung araw na yon na pinatalsik ka sa trabaho, bad trip siya noon dahil sa ex niyang si Chloe. Kilala mo naman si Chloe, hindi ba? Iha. Si Chloe kasi nahuli ng anak kong nakikipaghalikan sa iba, kaya sila naghiwalay. Mabuti na rin talaga't dumating ka sa buhay ng anak ko. Hindi na nangulit si Chloe. Baliw din yun ihe. Halos maghubad na sa harapan ng nakararami, mapansin lang ni Ordencio. Napakurap-kurap ako. Ang lala naman po. Oo, hindi na kasi pinapansin ng anak ko mula nang mahuli. Kaya kung saan-saan na lamang niya pinahihiya ang anak ko. Hinawakan niyang kamay ko. Wala akong pakialam sa nagawa mo dati. Ngunit hindi kita pipigilan kung iibig ka sa anak ko. Nakita mo naman, di ba? Ang alin po? Napatunayan ba niya na hindi totoo ang sinabi mo? Namula ang buong mukha ko. Humagikik siya. Naku, huwag kang magreklamo ah. O ito, dalhin mo ito sa anak ko. Sobrang busy at sa kwarto pa talaga nagtrabaho. Tinapik niya ang aking balikat. May basbas ka na agad sa akin, iha. Kaya sana naman matulungan mo kung matupad ang wish ko. Ano po bang wish mo? Na magkaroon ng maraming apo. Pulang-pula ang aking mukha nang iwan ko si Tita Ursula doon. Dala ko ngayon ng wine at wine glass habang papatungo sa kwarto ni Ordencio. Hindi kami iisa ng kwarto kaya't first time kong pumasok sa kwarto niya. Ordencio? Napalingon siya sa akin. Bakit? Lumapit ako't nilapag ang wine sa lamesa niya. Bigay ng mama mo, inumin mo raw kasi napaka-workaholic mo. Kumunot ang kanyang noo. Ha? Natigilan ako dahil sa kanyang mukha. Napagtanto ko na gwapo nga talaga siya. Wala. Inumin mo na lang. Aalis na ako. Pasensya na sa istorbo ha. Tumalikod na ako para sana lumabas. Kaso'y napaigtad ako nang biglang sumarang pinto ng malakas. Kaya't nagtaka ko. Nilapitan ko ito't sinubukang buksan kaso hindi mabuksan. What's wrong?
Tumayo na si Orden at lumapit. Bigla na lang nagsara at hindi na mabuksan. Kumunot ang noo niya at sinubukang buksan kaso ayaw talaga. Nakaramdam ako ng kaba. Hindi naman pwedeng manatili ako rito. Kinuha ni Orden ang kanyang cellphone at may tinawagan. Mama! Naghintay lamang ako habang pasimpleng nakikinig sa kanyang sinasabi sa kanyang katawag. What? Humina ang boses ni Orden at napatingin sa akin. What do you mean, Mama? Mukhang binabaan siya ni tita ng tawag dahil inis ang nakita ko sa kanyang mukha. Ayos ka lang? Tanong ko. Nakalak ang pinto, mukhang bukas pa mabubuksan. Anya ngunit nasa wine ang kanyang tingin. Napatingin din ako ron. Ganun ba? O edi mag-inuman na lang tayo. Nagulat ako nang harangan niya ako. Bakit? Hindi tayo magiinom. Ha? Sayang naman, bigayan ng mama mo. Mukhang masarap naman yan Hindi pwede, Fatima. Natigilan ako. Mukhang seryoso nga talaga siya. Ang seryoso mo naman? Ano namang gagawin ko rito? Nakalak. Sulitin ko na lang ang gabi ko rito. Mukhang masarap yung wine. Gusto mo bang lalabas kang hindi na virgin? Napasinghap ako sa kanyang tanong. Napasapon naman siya sa kanyang noo at nakita ko ang simulang pamumula ng kanyang leeg. May nilagay si mama sa wine. She wants us to make love para magkaroon siya ng apo. Natahimik ako. Nagulat sa kanyang sinabi. Ayokong kunin ang iniingatan mo dahil lang sa gusto ng mama ko. Alam natin parehas na hindi ito totoo. You don't have feelings for me. Ganon din ako. Gusto kong ibigay mo ang una mo sa lalaking mahal mo. Natouch naman ako ron. Hindi ko yun inaasahan sa kanya. Hanggang kailan ba ako kasal sa'yo? Matitiis mo ba na wala kang hahawakang babae? Napatingin siya sa akin. Ha? Wala akong pakialam kung sino makauna sa akin. Seryoso kong sabi. Kung yun ang gusto ng mama mo, pagbibigyan ko siya, Ordensyo. Lumapit ako sa wine at kinuha ito. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan at pinanonood lamang ako. At saka mahilig akong maglasing. Etong wine na to, mild lang to. Batak akong maglasing lalo na kapag may problema ako. Panigurado namang hindi gagana kung ano man ang inilagay ng mama mo. Nagsalin ako sa wine glass at gumisi sa kanya. Inom tayo. Hihintayin ko na lamang mag-umaga. Fatima, hindi na niya ako napigilan nang ininom ko ang nasa baso. Napapikit pa ako dahil mukhang branded ang wine na ito. Mamahalin. Ang sarap. Ayaw mo? Pinanood niya lamang ako. Napaupo ako sa upuan na inuupuan niya kanina. Para sa'yo pa naman to pero ako pa yatang umiinom. Ilang ulit akong nagsalin at uminom ngunit ang asawa ko nananatili lamang nakatingin sa akin. Binabantayan pa yatang posible kong gawin. Ayaw mo talaga? Wala naman sigurong nilagay ang mama mo rito. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Anikot nagpapaypay sa sarili. Hindi ka ba nagpapaon ng aircon mo? Medyo mainit Doon na siya nataranta. Lumapit siya sa akin at inagaw ang wine glass ko. Tama na yan. Ang yaman-yaman mo tapos wala kang aircon. Ang init! Ani ko. Gusto ko tuloy hubarin ang damit ko sa sobrang init. Paki-on mo nga yung aircon. Naka-on na ang aircon, Fatima. Natigilan ako. Talaga? Umigting ang kanyang pangat, nagulat ako nang siyang umubos sa wine na iniinom ko. May nilagay talaga ang mama mo? Narinig ko ang pagmumura niya. Para rin akong nadala ng ilusyon kasi umiikot ang paningin ko at nagbago ang paningin ko sa harapan. Bago pa man mapasukan ang sarili ko ng malalaswang pag-iisip, hinawakan ni Ordensyong magkabilang balikat ko. Kung may mangyari sa ating dalawa, hindi ka naman magsisisi, di ba? Bakit ako magsisisi? Asawa naman kita. Dumilim ang kanyang tingin sa akin at bago pa man ako makapagsalita, siniil niya ako ng halik sa labi. Parang nagamot ang init sa aking katawan dahil sa kanyang ginawa. Otomatikong nailagay ko ang aking mga kamay sa kanyang batok at sinuklian ang kanyang halik. Hindi pa ako kailanman nagkaroon ng boyfriend. Ngunit hindi rin naman ako ignorante sa ganitong bagay. Hindi ako mapapahiya sa labanan ng dila dahil nanonood ako ng mga palabas sa maraming halikan. Naramdaman ko ang kamay ni Ordensyo sa aking bewang at inangat niya ako kaya't umalis ang aking puwet mula sa pagkakaupo.
Diniretso niya akong hiniga sa malambot na kama at saka niya ako tiningnan. Iputok mo sa loob ha? Biro ko. Para may remembrance ka naman sa akin. Hindi siya sumagot at hinubad na lang ang kanyang ibabaw na damit sa aking harapan. Mas lalo tuloy nag-init ang aking paligid. Lalo na nang makita ko ang maganda niyang katawan. Mukhang ngayon ko mapapatunayan ang totoong laki ng kanyang patotoy. Bigla akong kinabahan lalo na nang simulan niya akong halikan sa liig. Papatunayan ko sa iyong mali ang pinagkalat mo, Fatima. Malambing niyang sabit na pasingap ako nang pumasok sa loob ng shorts ko ang kanyang kamay. Bukas na bukas, hindi nalalabas sa bibig mo kung gaano kaliit ang patotoy ko. Bakit mo nasabi yan? Kasi hindi ka na makakapagsalita sa sobrang sakit. Umepekto ang nilagay ni Tita Ursula sa alak, ngunit hindi naman ako nawala sa sarili. Sadyang lumabas lang ang kalandian ko sa katawan dahil sa wine na yon. Hindi maipagkakaila na kinabahan ako dahil unang beses ko yung maranasan. At nang pumasok ang kanyang tinatagong sundalo sa aking kuweba, umiyak talaga ako at biglang nagsisi sa lahat ng mga ipinagkalat ko tungkol sa kanya. Para akong hinati sa dalawa. Sobrang sakit, ngunit sobrang sarap din kalaunan. Hindi ako nagsisisi na si Ordencio ang una ko. Asawa ko siya, wala namang mali doon. Kahit kalandian lang tong nararamdaman namin, mag-asawa pa rin kami at normal lang yun. Pulang-pula ang aking mukha pagising ko sa umaga. Tinakpan ko ang sarili ko ng kumot at si Ordencio ang humarap sa mama niyang good mood na good mood. Ayos ka lang ba, anak? Mukhang bakbakan ang nangyari ah. Ang dami mong kalmot sa braso, anak. Uminit ang pisngi ko sa narinig at napapikit. Huwag kang magmaang-maangan, mama. Gusto mo ang nakikita mo ngayon. Hay nako, dapat nga nagpasalamat ka sa akin. Kasi kung hindi dahil sa akin, wala ka pa rin hanggang ngayon. Huwag kang ganyan sa mama mo, anak. Ano? Kamusta ang asawa mo? Gising na ba o masyado mong pinagod? Naku, sana naman makalakad pa ha. Aalis pa naman tayo sa susunod na linggo. Saan tayo pupunta, mama? Uuwi ang tita mo galing United States. Susunduin natin sila sa airport and you guys are coming with me. Nanatili akong nakapikit. Ayokong makaharap muna si Ordencio. Nahihiya ako eh. Ngunit hindi naman pwedeng habang buhay akong higa rito. Kailangan ko rin bumangon. I know you're awake. Bumangon ka na. Hinatiran kita ng pagkain. Nagmulat ako sa kainalis ang pagkakatakip sa aking sarili. Nakasuot na siya ng pang-ibaba ngunit wala pa rin siyang damit sa pang-itaas. Good morning. Bati niya pa. Good morning. Bumangon ako paupo. Kinuha niya ang bed table at inilagay sa harapan ko, pati na rin ang tray ng pagkain. Kumain ka na. Alam kong gutom ka. Nakagat kong ibabang labi ko. Ano? Hindi mo ba kayang kumain? Susubuan kita. Pinigilan ko siya bago siya lumapit sa akin. Kaya ko. Ngumisi siya. Good. Just tell me kung hindi mo kaya. Susubuan kita. Kung hindi ka rin makakalakad, kaya ko maglakad. Natawa siya. Alright. Kaya mong maglakad. Napapikit ako para itago ang pagkainis. Siguro naman ay paika-ika ako ngayon kasi parang nagtatago pa yata ang lalaking to ng basuka. Buti na kaya ko kagabi. Pansin ko ang pagkamasiyahin ni Ordencio. Ganun siguro kapag nakatikim na. Sumasaya sila't umaamo. Samantalang ako nagtitiis sa hapde. Apaka-unfair. Napansin ko rin na naging sweet siya sa akin. Kung asukal kami, kanina pa kami nilanggam. Napaka-supportive din ng mama ni Ordencio. Kasi siya naman talagang may plano sa ganito. Mukhang gustong-gusto na talaga niyang magkaapo. Paano kung hindi ako mabuntis, tita? Tanong ko sa kanya. Lumipas sa mga araw nang itanong ko yun sa kanya. Sumama kasi ako sa kanya sa mall dahil mamimili kami ng mga groceries. Ito ay para sa paghahanda sa pag-uwi ng kanyang kapatid mula sa States. Kasama rin namin ang ibang katulong ngunit naghiwa-hiwalay kami para mapadali. Di uulit. Kaya nga mag-isa lang yan si Ordencio bilang anak ko dahil matagal bago kami nabiyayaan ng namayapa kong asawa. Anya sa akin. Kaya sana maraming apo, iha. Yumakap si tita sa aking braso habang tulak ko ang cart. Wala sa sariling napangiti ako.
Ganito kami ka-close ni Mama dati nung hindi pa siya nag-aasawa. Palagi kaming gumagala. Masaya kami nung kaming dalawa lang. Ngunit umibig si Mama. Sa lalaking may kaya, pero masama ang ugali. Hindi ko kinayang tumira doon dahil iba ang trato nila sa akin. May anak ang napangasawa ni Mama. 2 malditang babae na parabang katulong nila ako. Masaya po ko, tita. Sambit ko bigla. Napatingin siya sa akin. Bakit? Para kasing nagkaroon muli ako ng ina dahil sa inyo. Salamat po at mabait ka sa akin. Ano ka ba? Siyempre asawa ka ng anak ko. Anak na rin kita kaya't huwag mong isipin yan. Nagpatuloy kami sa pagpili ni tita ng mga groceries. Para kaming mag-ina kung magturuan ng mga dapat bilhin. Masaya ako sa puder nila at parang ang hirap na ring umalis. Tutungo na sana kami sa cashier nang may tumawag sa pangalan ko. Fatima! Sabay namin itong nilingon ni tita. Umawang labi ko sa aking nakita. Nakita kong nagmadali siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Ikaw nga! Nang kumala siya sa yakap, pinasadahan niya ako ng tingin. Totoo nga! Totoo ngang sinabi ng dalaga. Napakaganda na ng buhay mo, anak. Anong ginagawa mo rito, Mama? Siya ang ina mo, Fatima? Napatingin ako kay Tita Ursula na nakangiti pa rin. Oo, ako ang mama niya. Nice to meet you, ma'am. Ani Mama at nakipagkamayan pa kay tita. Ako munang bahala sa groceries natin, iha. Kausapin mo muna ang mama mo. Lumayo kami ni Mama sa counter at saka ko siya kinausap. Kita ko ang mangha sa kanyang mga mata at napatingin siya sa magagarang gamit na nasa aking katawan. Ano hong ginagawa mo rito, Mama? Kilala ka kasi ng isa sa mga customer ko sa salon. Bakasyonistang dalaga. Sinabi niya na magkaibigan raw kayo? Sino? Si Miss Chloe Diaz. Siya ang nagsabi na nandito ka sa lugar na ito. At may asawa ka na raw na mayaman, anak. Umigting ang aking panga. Eto na ba ang butas sa sinasabi ni Chloe? Ano naman ngayon, Mama? Pinuntahan mo ba ako rito dahil mismo ko? O pinuntahan mo ako rito dahil nalaman mong maganda na ang buhay ko? Iyon na nga, anak, kasi yung asawa ko si Robert. Natanggal kasi siya sa trabaho kaya't naghihirap kami ngayon. Yung mga kapatid mo kailangan ng tumigil sa pag-aaral kasi hirap na. Nandito ako para manghingi ng tulong sa'yo. Magkano bang kailangan mo? Mayaman naman ang asawa mo, anak, kaya siguro 100,000? Namilog ang aking mga mata. Mama, pang negosyo lang, anak, para makapagsimula kaming muli. Ma, wala ho akong ganong kalaking pera ngayon. Wala akong dala. Okay lang. Nasaan ba ang sa inyo? Pwedeng sumama muna ako? Doon ko na lang kukunin ng pera. Ma, hindi. Iha? Sabay kaming napalingon kay Tita Ursula. Maghihintay na lang ako sa iyo sa labas, ha? Mag-usap na muna kayo. Tapos na kaming mag-usap. Pwede bang sumama ako sa inyo? Gusto kong makilalang na pangasawa ng anak ko eh. Ma? Sure. Tara na, Fatima. Wala akong nagawa kung hindi isama si Mama. Hindi naman sa ayaw ko siyang isama pero talagang hindi ako komportable kasi alam ko kung anong klaseng ina si Mama. Gusto niya ng pera. Bagay kung bakit sumama siya kay Tito Robert. At bukod ron, may history si Mama ng pagnanakaw. Bagay na ikinahihiya ko dahil nadadawit ako sa kanya. Pag-uwi namin sa mansyon, kita ko ang pagningning ng mga mata ni Mama. Nakangiti lamang si tita samantalang ako, naaalarma na dahil baka kung ano na naman ang gagawin ni Mama. Anak, come here! Ani tita pagdating namin. Nandito ang mama ni Fatima. She wants to meet you. Si Mama'y mangha pa rin nakatingin sa mga mamahaling bagay. Samantalang si Ordencio, natigil sa ginagawa at lumapit sa amin. Humalik siya sa aking pisngi bago tingnan si Mama. Hello po. Kita ko ang pagningning ng mga mata ni Mama nang makita si Ordencio. Ikaw ba ang asawa ng aking anak? Yes. Kay gwapo mo naman, iho. Hindi ko akalaing makakapag-asawa pala ng mayaman itong si Fatima. Hindi man lang pinaalam sa amin. Hindi ako nagsalita. Pasensya na ho, biglaan ang aming kasal. I-invite mo kami sa susunod, ha? Sigurado akong sasaya mga anak ni Robert kapag nalaman nila ito.
Napatingin ako kay mama nang ngumiti lang sa akin. Todo ang chika ni mama kay Tita Ursula samantalang ako, tahimik lamang sa gilid. Napansin ni Ordensyong pananahimik ko kaya't hinawakan niya ako sa kamay. May problema ba? Umiling ako. Wala. Ngunit hindi siya naniwala. Sabihin mo sa akin. Huminga ako ng malalim. Nangihingi si mama ng 100,000 sa akin, Orden. At alam mo ba kung paano niya ako natuntun? Nakikinig lamang siya. Sinabi ni Chloe Diaz, mukhang may alam na siya sa buhay ko kaya't binubulabog niya ako ng ganito. Just give your mother the money that she wants, Fatima. Ibibigay niya lang yun sa asawa niya, Ordensyo. Wala akong tiwala dyan kay mama. At bakit? Hindi ko pa masasabi sa iyong dahilan eh. Pasensya na. It's fine. Just tell me if you're ready, Fatima. At niyakap niya ako. Binigyan ko ng 100,000 si mama bago siya umuwi. Kahit nabigyan ko na siya, hindi pa rin ako mapapanatag. Parang anumang oras ay babalik siya at manghihingi ulit. At hindi nga ako nagkamali. Nang kinuha namin ang kapatid ni tita sa airport at kumain kami sa restaurant, naroroon siya. Ngunit may kasama na siya. Kasama niya sila Daniela at Gabriela. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ko na napigilan. Napatingin na rin sila tita sa aking reaksyon. Kumakain kami't masayang nag-uusap nang bigla silang sumulpot. Pasensya na anak. Gusto ko kasing makita ng mga kapatid mo. At sumama kami sa isang kakilala. Yung kaibigan mo, si Chloe. Chloe? Si Ordensyo. Oo, iho. Sumakay kami sa kotse niya. Hindi mo ba kami pakakainin, Fatima? Ani Daniel at nagtaas pa ng kilay. Napatingin tuloy ako kila tita. Hindi sila nagsalita pero alam ko na iba na ang kanyang pakiramdam. Pasensya na po, kakausapin ko lang sila. Kinuha ko ang kamay ni mama at hinila silang palabas ng restaurant. Ano ba, anak? Napakadamot mo? Gusto lang kumain ng mga kapatid mo eh. Ma, hindi ba kayo nahihiya? May bisita sila tita. Kinakahiya mo ba kami? Ani Gabriela. Umangat ka lang sa buhay, kinalimutan mo na kami? Hindi ko kayo kinakahiya. Ang akin lang. Afford mo naman sigurong pakainin kami sa ganitong lugar, di ba? Pakainin mo kami kasi kung hindi, papupuntahin namin si Papa rito. Nanlamig ako. Kita kong ngumisi si Gabriela sa reaksyon ko. Ayaw mo namang mangyari yun, di ba? Ano bang gusto nyo? Gusto kong tantanan nyo na ako. Nangihina akong sabi. Mama, gusto kong hayaan nyo na ako sa buhay ko. Hindi ka naman naniniwala sa akin, di ba? Anak, hindi yun magagawa ni Robert sa'yo. Sinisiraan mo lang siya dahil ayaw mo sa kanya. Totoo yun, Mama. Ayaw mo lang kasing makulong si Tito eh. Ayaw mo lang siyang makulong kasi kailangan mo siya. Kaya kahit kita ng sarili mong mga mata kung paano pumatong si Tito Robert sa akin sa gabing yun, nagbulag-bulagan ka lang. Kasi hindi mo ako mahal. Nandito ka lang ngayon kasi may pera ako't... Gusto mo lang siraan si Papa, Fatima. Hindi rapist ang Papa ko. Ani Daniela. Isusumbong kita kay Papa. Kapag nalaman niya na inuungkat mo na naman ang issue na ito, mas magiging miserable ang buhay mo. Hindi ka niya tatantanan hanggang sa mabaliw ka. Ganun ba? Sabay kaming napalingon sa bagong nagsalita. Namutla ako nang nakita ko si Ordensyo. Narinig niya ba ang lahat? Iho! Lumapit si Ordensyo sa akin at hinila ako patungo sa kanya. Niyakap niya ako kaya't nangilid ang luha sa aking mga mata. Maaari pa bang ipakulong ang muntik ng bumaboy sa'yo, Fatima? Namilog ang matakot na pasinghap sila, Mama. Bakit mo naman gagawin yun, iho? Matagal na yon. Ani, Mama. At mali ang paratang ni Fatima. Gagawin ko yon para sa asawa ko. Hindi ko akalain na may ganun palang nangyayari sa buhay niya. Anong klaseng ina kayo para mas kampihan ng asawa mo kesa sa sarili mong anak? Hindi nakapagsalita si Mama. Ganon din sila Daniela at Gabriela. Nasaan si Chloe? Napaigtad ang magkapatid sa tanong ni Ordensyo. Sabi niya maghihintay siya sa parking lot malapit lang dito. Binitawan ako ni Ordensyo at bigla siyang umalis. Bumilis ang paghinga ng dalawa. Ipapakulong ko si Tito Robert. Namilog ang mata ni Mama at agad akong hinawakan sa kamay.
Hindi na kami manggugulo sa'yo, anak. Hahayaan na kita. Huwag mong gagawin yan. Tiningnan ko si Mama. Bakit ka natatakot, Mama? May magagawa pa ba si Tito kapag nasa kulungan na siya? At kayo? Tiningnan ko ang dalawa. Talagang pagtatakpan yung sariling ama nyo? Wala ba siyang ginawa sa inyo, ha? Anak, siya lang ang meron kami. Ani Mama. Kapag nakulong siya, paano na kami? Si Robert lang ang inaasahan namin. Bakit ba ayaw mong palagpasin na lang? Hindi ka naman tuluyang na-rape, ah. Malamig ko lang na tiningnan si Mama. Maya-maya'y isang sigaw ang narinig namin. Kinakaladkad na pala ng tauhan ni Ordensyo ang nag-iinarteng si Chloe. Ano ba? Don't touch me! Binitawan ng mga lalaki si Chloe at si Ordensyo naman nasa likod. Umawa ang labi ni Chloe nang ako ang nabungaran niya. Fatima! Sinampal ko siya ng malakas na halos nabuwal siya. Hindi siya makapaniwalang tiningnan ako. What's wrong with you? Masaya ka ba na may nakuha ka ng butas sa akin, Miss Chloe? Napatingin si Chloe kila Mama at sa magkapatid. Nagpapasalamat ako sa iyo kasi ikaw ang dahilan kung bakit makukulong na si Robert. Hinarap ko sila Mama. Hindi ako ang dapat na sinisisi niyo kapag nahuli si Robert kung hindi siya. Tinuro ko si Chloe. Kung hindi dahil sa kanya, patuloy pa rin sanang tahimik ang inyong buhay. What do you mean, ha? Pamilya mo sila, di ba? Pamilya mong gold digger? Sapat na yun na butas para iwan ka ni Ordensyo. Sino bang nagpakaladkad sa'yo rito? Di ba si Ordensyo? Paano niya ako iiwan? Tanga ka ba? Tiningnan ni Chloe si Ordensyo at agad itong nilapitan. Ordensyo, marami akong nalaman tungkol sa babaeng yan. Siguradong magbabago ang tingin ni tita sa kanya kapag nalaman niya na ang pamilya ng babaeng yan mukhang mga pera. Yung nanay niya, may history ng pagnanakaw. At yung asawa naman yan, sugarol. At nasangkot na rin sa krimen dati. Kaya, hindi ka na dapat nangyengeelam pa rito, Chloe. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang isip ko. Kaya umalis ka na at tigilan na ito. I can't believe you, Ordensyo. I'm actually helping you. Sigurado akong binibilog ng babaeng yan. Ang ulo mo. Shut up, Chloe. Tama na. Tumigil ka na. Napatingin na sa amin ang ibang dumaraan. Nasa labas kami ng restaurant at gumagawa kami ng eksena. Ako itong nahihiya. Anak, palagpasin na lang namin to. Ang babae kasi na yan ang dahilan kung bakit kami nandito eh. Wala naman akong balak na guluhin pa ang buhay mo. Naghihirap lang kami at naiinggit sa buhay mo ngayon. Please anak, huwag mo namang ipakulong si Roberto. Hindi ko pinakinggan si Mama at saka nilagpasan siya. Hindi ako matatahimik. Lumayas ako sa bahay na yon para makatakas sa trauma na ibinigay sa akin ng stepfather ko. Pilit kong kalimutan yon at sa totoo lang, nakalimutan ko yun. Bumalik lang ngayong nabanggit sila. Saan ka pupunta, Fatima? Sinundan ako ni Ordensyo. Hinarap ko siya. Pasensya na. Ikaw na munang bahalang magpaliwanag kay tita. Aalis ako. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Robert. Gusto kong matapos na to, Ordensyo. Pasensya na kung nadamay kayo sa gulo ng pamilya namin, ah. Hinawakan niyang kamay ko. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan, Fatima. Ipapakulong natin ang umargabyado sa'yo. Aalma pa sana ako kaso inanahan niya na ako. Wala akong nagawa kung hindi ang payagan siya. Naiiyak ako sa totoo lang. Wala na akong balak balikan ng nakaraan ko. Pilit ko yung sinikreto dahil kahit papano mahal ko si Mama. Alam kong naiipit lang siya sa sitwasyon. Ngunit ako pa rin ang natalo sa huli dahil mas mahal niya ang lalaking yun kesa sa akin. Nagtawag din naman ng backup si Ordensyo. Gusto kong aminin ni Robert ang ginawa niya sa akin noon. Gusto kong aminin niya para may ebidensya ko. Malayo ang biyahe patungong probinsya. Nakatulog pa nga ako sa biyahe at nang magising ako, dumating na kami. Hindi ko alam kung saan ang bahay eh. Pasensya na, hinintay na lamang kitang magising. Umayos ako ng upot na patingin sa bintana. Malapit nang gumabi. Ayos lang, diretso lang, malapit na tayo. Hindi naman malayo ang bahay ni Robert galing sa lungsod kaya't madali lang ding nakapasok ang sasakyan. Nadatnan ko siya sa labas, mag-isang umiinom. Dito ka lang, Ordensyo. Hindi, sasamahan kita.
Gusto ko siyang harapin mag-isa. Ani ko sabay tingin sa kanya. Gusto kong aminin niya mismo sa harapan ko bago siya hulihin. Gusto ko na may ebidensya ako, Ordensyo. Tumango siya at hinalikan ako sa noo bago ko hinayaang lumabas. Kumunot ang noo ni Robert nang mag-angat siya ng tingin. Ngunit nang makita ko, natigilan siya't napatayo. Fatima! Tumigil ako sa paglalakad. Fatima! Ikaw ba yan? Humagalpak siya sa tawa. Ikaw nga! Kumusta? Yaman mo na! Umigting ang aking panga. Naglalasing ako ngayon kasi wala ritong mag-iina ko eh. Kinuha mo ba, Fatima? Hindi ko sila kinuha. Eh kung ganun, nasan sila? Bakit hindi bumalik? Sinabi ko lang naman na puntahan ka't manghingi muli. Pasensya na nagastos ko sa sugulang bigay mong 100,000 eh. Nag-away pa nga kami ng mama mo dahil gusto niya raw i-abono sa negosyo niya na parlor. Kumuyom ang kamao ko. Lumapit siya sa akin at nanindig ang aking balahibo nang hawakan niya ang aking balikat. Para akong nandiri. Naalala kong muli ang ginawa niya sa akin dati. Alam mo, Fatima, alam kong galit ka sa akin. Pero sana kalimutan mo na yun ha. Hindi naman natuloy eh. Ang dinig ko kasal ka na. Sobrang swerte naman ang naasawa mo. Nahawakan ng isang katulad mo. Naalala ko tuloy mga panahong sinisilipan kita habang naliligo. At nung nagapang kita sa kwarto. Sayang, dumating pang mama mo. Namuo ang galit sa aking puso dahil sa narinig. Hayop ka! Matagal na rin naman yun, Fatima. Kaya't kalimutan mo na yun. Bakit ko kakalimutang hayop ka? Ipakukulong kita. Humagalpak siya ng tawa. Sa tingin mo ba magagawa mo yun? Kahit may pera ka na, hindi mo ako basta-bastang maipakukulong. Wala kang ebidensya. Sapat na ang inamin mo ngayon para maipakulong ka. Napawi ang ngiti ni Robert sa narinig. Napasinghap ako't napalingon kay Ordensyong lumabas sa kotse. Sino ka? Napaatras si Robert. Ako? Ako ang asawa niya. Nagulat ako nang tumakbo si Robert palayo sa amin. Yun pala, may pulis pala't hinuli si Robert na nagpupumiglas. Wala akong kasalanan! Bitawan niyo ako! Hayop ka, Fatima! Walang hiya ka talaga! Bitawan mo ako! Mas hayop ka! Akala mo ako lang ang biktima mo? Sarili mong anak muntik mo na rin gahasain kaya't mabubulok ka sa kulungan. Doon, puputulin niyang lintik mong patotoy para hindi na yan makagawa pa ng kasalanan. Napaupo na lamang ako nang tuluyan na nilang hulihin si Robert. Para akong nawala ng tinik sa dibdib. Yung takot na matagal ko nang dinadala, nawala to na parang bula. Kasi may lakas ng loob na akong ipahuli siya. Nag-squat si Ordensyo sa aking harapan at saka niyakap ako. Napapikit ako at niyakap siyang pabalik kasabay ng pagtulo ng aking luha. Nagsidatingan ng ibang kaso ni Robert nang ipinahuli ko siya. Nagsilabasan din ng ibang nabiktima niya kaya't makukulong talaga siya. Nanatili lamang ako sa tabi ni Ordensyo habang inaasikaso ang lahat. Ani Ordensyo, pinatuloy muna si Mama at ang anak ni Robert sa bahay para doon muna magpahinga. Hiyang-hiya na ako sa pangyayari. Parang wala akong magandang naidudulot sa kanila. Hiyang-hiya na ako. Orden, uuwi ako. Hindi pwedeng manatili sila Mama roon. It's okay. Naiintindihan ni Mama. Ngunit, I love you, Fatima. Namilog ang aking mga mata sa sinabi niya. I love you. And I cared for you. Ganun na rin sa pamilya mo. If you do this alone, parang wala lang ako, Fatima. Kaya't nandito ako sa'yo kasi asawa mo ko. Bakit mo ko mahal? Wala akong ginawang mabuti sa'yo. Marami kang ginawang mabuti sa akin. Kinuha niya ang aking nanginginig na mga kamay at inilagay sa kanyang dibdib. Pinaibig mo ko. Pinakalma mo ang galit kong puso, Fatima. Kaya kung balak mo kong hiwalayan, pagbabayarin kita ng ilang milyon. Wala naman akong pambayad. Nanliit ang aking mga mata at hinawakan ako sa baba. So, plano mo kong hiwalayan? Hiyang-hiya kasi ako sa iyo eh. Walang nakakahiya, Fatima. Mahal kita. Yun ang mahalaga. Magwawala talaga ako kapag hiniwalayan mo ko.
Gagawin mo yon? Oo. Tapos araw-araw kitang bibwisitin. Hindi ako titigil hanggat hindi magbabagong desisyon mo. Kaya wag mo nang balakin, Fatima. Kahit binigyan na ako ng assurance si Ordencio, nanghingi pa rin ako ng pasensya kay Tita Ursula sa bisita niya. Hindi naman nagalit si tita at pinakain pa ng masarap na pagkain sila mama at ang magkapatid. Huwag kang mag-sorry, Fatima. Mabuting at nasa kulungan ng muntik na gumahasa sa'yo. Walang lugar sa mundong ito ang ganyang klase ng tao. Tiningnan ko si mama na hindi makatingin sa akin. Kumirot ang aking puso. Pasensya na, anak. Hindi ko siya maipakulong noon eh. Naniniwala naman ako sadyang wala lang akong lakas para gawin yun, lalo na't hindi mo na kailangang magpaliwanag. Pagputol ko sa kanya. Ang mahalaga, nasa kulungan na siya. Yun lang ang mahalaga sa akin. Hindi ko alam kung paano niyo nasikmurang makasama siya araw-araw. Pero siguro naman, kahit hindi niyo aminin, magiging payapa na mga buhay niyo. Patawarin mo ko, anak. Patawad. Emosyonal na paghingi ng tawad ni mama. Napakawalang kwenta kong ina. Nakagat kong ibabang labi ko sa kanilapitan siya. Agad ko siyang niyakap at tuluyan na siyang bumigay sa akin. Pareho lang naman kami ni mama. Naghahanap ng pagmamahal sa amin. Kaya nang dumating si Robert, nabulag si mama kasi akala niya mahal na mahal siya. Gusto rin ni mama ng masarap na buhay. Kasi nung kaming dalawa lang, hindi namin nararanasan yun. Kaya't naiintindihan ko siya. Ayoko sanang tumanggap ng tulong mula sa mga lim. Ngunit kailangan yun nila mama at ng mga anak ni Robert para makapagsimulang muli. Nangako ako kay Ordencio na babayaran ko siya pero hindi niya naman ako pinakinggan. Ordencio, ayos na Fatima, huwag kang mag-alala. Napaluha ako sa kabutihan niya at ng pamilya niya. Hindi nila ako hinusgahan kung hindi mas minahal nila ako. Ano bang meron at deserve ko ba talaga ito? Nakakainis ka! Hindi ko na napigilan. Alam mo ba yun? Natawa si Ordencio. Bakit naman? Tiningnan ko siya. Mahal kita, Ordencio. Mahal na mahal. Umawang ang kanyang labi dahil sa pag-amin ko. Totoo bang sinabi mo? Tumango ako. Oo. Napapikit ako sa yakap niya at nang kumalas, pinagtagpo niya ang aming mga noo. Masaya akong marinig yan mula sa iyo, Fatima. Sobrang saya. Bumaba ang tingin niya sa aking labi. Hindi ko na hinintay ang kanyang paglapit. Ako na mismo ang tumingkayad at inabot ang kanyang labi para mahalikan ito. Napakaganda ng kwento ng aming relasyon ni Ordencio. Pangit man ang simula namin, ngunit natapos to na may magandang wakas. Sa loob ng aming relasyon bilang mag-asawa, nabigyan ko ng 3 anak si Ordencio. Puro pa nga mga lalaki, kaya tuwang-tuwa si Tita Ursula. Taon-taon akong nagbubuntis at hindi ako kailanman nagrereklamo dahil gusto kong tuparin ang gusto nila. Ang maraming lahi mula sa amin. At dahil mahal ko si Ordencio, lahat ng gusto niya binibigay ko. Kasi siya ang pinakamagandang regalo na naibigay ng Panginoon sa akin. Kaya naging makulay ang buhay ko. Wakas!